Nakuha niyo po ako. Amen. Binigyan siya ng buhay. Binigyan siya ng bubong. Binigyan siya ng sweldo. Binigyan siya ng allowance. Binigyan siya ng good health. Amen. Binigyan siya ng sabihin natin, pakotse pa. Bah. Binigyan siya ng pera. Binigyan siya ng kamay, mata, paa, Love. malakas. Pero wala kang ginawa. Kaya wicked ka. Grabe. Kasi inisip mo lang sarili mo. Amen. Hindi mo ginamit ang talento mo para maligtas ang ibang tao. Kaya binaon mo ang talento mo, kaya ito'y babaon mo rin ang buhay mo sa Impyerno. Yun po yung sabihin mo. Grabe Kaya yun. tinawag na wicked and lazy servant. Kasama ba yon? Sa bumaalis sa Diyos? Kasama. So yun po yung mga example, oh, yung kakalimutan niya, ipukul niyo po sa mga Calvinism. Yari. Okay, next slide please, next slide please. Summary. Yeah, summary. Summary. Kaya sabi rito, love requires freedom. Mahal mo ang Panginoon, kaya meron ka rin kalayaan mahalin siya, pero din naman kalayaan hindi mo siya mahalin. Pero, kapatid, minahal ka na pala, binigay niya ang buhay niya para sa'yo. Amen. Ba't di ka pagkagamit sa Diyos? Tama. Di ba? Di ba nakakaya yun? Mahal na mahal ka ng Diyos, binigay niya ang buhay niya sa'yo. Tapos hindi mo wala ka pagkagawin sa pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, faith must remain living, not merely past. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay manatili ka buhay sa'yo, hindi yung mga bagay lang na nakaraan. Security is relationship, not mechanical. Ibig sabihin, yung security of your salvation is all about relationship sa Panginoon. Hindi yung mechanical. Hindi ka robot. Hindi ka robot. Natandaan niyo po yung robot. Robot eh. Kumanang ka, kanan. Kumaliwa ka, kaliwa. Kumaliwa ka. Hindi tayo robot. Ang Panginoon ay may emosyon, meron din tayo emosyon. That's relational. Kaya nga po dito, next slide please. Kaya how each side interpret the same passages. Sa Calvinism po, describe people who experience spiritual benefit but never regenerated. Ibig sabihin, na-experience nila ang spiritual benefits, sabi ko sa kanilang paglaban po dyan, pero hindi rin po talaga sila ligtas. Ang hirap paniwalaan to. Nakalasap ka ng Espiritu Santo, nakalasap ka ng spiritual gifts, nakalasap ka ng kaligtasan, sabi ni 2 Peter, nakalasap ka ng presensya ng Espiritu Santo, tapos sasabihin ng Calvinism, Hindi kaligtas. hindi totoo yun, nagpepek yun. Hindi totoo yun mga Grabe. Kaya describe a genuine believer who later apostle. Ibig sabihin, sila talaga mga believers, tumanggap, kaya lang nag-backslide sila. Sa kanila, walang backslide. Pero sa atin, merong nagpa-backslide. Apostasy. Nag-cite na po ako sa inyo ng mga example. Sa John chapter 10, absolute promise of eternal security. Kung ibig sabihin, John 10, I mean, a promise applies only to those who continue to hear and follow. Kaya nga sabi ko sa inyo, nandiyan ang Panginoon, hawak-hawak ka ng Panginoon, pero kung ikaw mismo ang umiwalay, kung baga sa ano, hindi pipilit ng Panginoon sa sarili niya kasi ikaw mismo ang Umalis. na umiwalay. Tama. Next slide please. Kaya meron po rito key theological distinction. Nature of saving faith, God-given and enduring. Kapag ito'y binigay ng Panginoon, enduring. Pero sabi niya sa atin, human response that can be seized. Ibig sabihin, nung binigay yung ating pananampalataya ay biyaya ng Diyos yan, ay nag-respond tayo nananampalataya kay Jesus. Pwedeng mawala yan, ikaw ang mag-decision kasi ka. Yun naman grace, irresistible. Sa atin naman, resistible. Ibig sabihin, mga kapatid, pagka sinabing irresistible, ibig sabihin, kahit ano gawin mo, ang biyaya ng Diyos na dyan, mamuhay ka sa kasalanan, mamuhay ka hindi. Ligtas ka. Yun naman resistible, pwede mong tanggalin ang biyaya sa buhay mo. Pwede mong tanggapin ang pwede hindi. Hindi, take note, hindi ka robot. Hindi lahat ng bagay na kilos mo, puro ang Diyos ang sisisihin mo. Meron kang responsibilidad sa pananampalataya mo. Amen. Sa biyaya na binigay sa iyo ng Panginoon. At yung biyaya yun ay dapat mong ingatan. Amen po ba? Amen. Yes. Assurance, objective, God's degree. Conditional, your present faith. Ibig sabihin, kung dinigrilaw ng Diyos na ligtas ka na forever. Pero sa atin, conditional. Kung ang present faith mo, halimbawa,
Dahil katulad po ng aso at katulad ng baboy, nakaligtas ka. Ibig sabihin, kung ano ang present faith mo at naramdaman kang rapture sa ganung lugar, yung ka. Pero kung ikaw dumating ang rapture, na naramdaman ka na umuwi ka sa kasalanan, sorry na lang. Patay ka. Paktay ka. Di ba? Paktay ka. Kaya kailangan tayo Sayang. ay magtulungan. Sayang. Kailangan tayo mag-pray sa isa't isa. Encourage one another. Kaya napakabigat po nung Calvinism na limited lamang ang elected ng Diyos. Limited lang. Ibig sabihin, limited lang ang ililigtas ng Diyos. Kung hindi ka elected, kahit anong gawin mo, hindi ka maligtas kasi hindi ka naman elected. Ang sasabihin nila, may freedom. Pagka puro binuksan, elected. Mali naman ilustrasyon yun. Kasi sila naniniwala rin partial freedom. Nung naligtas ka, may freedom. Kung niligtas, nung binuksan mo raw yung pinto, elected ka. Mali naman ilustrasyon yun. Di ba? Mali ilustrasyon yun. Ito yung kanilang palaging